Malakas ang hangin ngayon eh. Oh. Ano ba to? Habagat ba to? Ayan, pabugso-bugso pa po ang ulan. Isang magandang buhay. At hangin. Mas malakas po ang hangin ngayon kesa kagabing sinasabi nilang signal number 4. So yun naman ay pinagpapasalamat namin. Alam naman natin na ito ay buntot na lang. Tayo po ay magpapakain. Ang kalagayan po ng ating tubig ay hindi po napuno, mga farmer. Mahina ang daming ayungin. Ayan oh, kitang kita. Mahina po ang nakakahilong tumingin dito Umagalaw yung mga duckweed. Mahina po ang ulan. Ini-expect nila, ang sabi po sa balita, napakaraming ulan na dala. Hindi ko lang alam kung hindi ba bumagsak dito or talagang sinuwerte lang po kami na talagang dito sa Arayat ay hindi naman ganun kalakas yung bagyo. So ayan, ayan na po yung ating mga ayungin na medyo lumalaki naman ng kaunti. Makikita mo naman yung lapad nila pagka umano na ang tawag dito, gumano na yung, nakita mo yung lapad ba? Kasi sa ganyan hindi, pero pag gumanon siya, pag may makikita mo, medyo malapad na rin naman. So ayan, gutom po yan. Ngayon palang ko pinakakain. Mamaya pupunta naman tayo doon sa kabila. Yung mga ayungin marami na din. Yung mga malalapad-lapad na. Yung mga malalapad na. Ayan, nakakatuwa. Ayan na po yung mga isda na mga malalaki na, yung mga naandito. Ayan malalaki. Ang hangin farmer. Kagabi walang ganyan. Papanood nyo po sa video, mga hindi pa nakapanood, yung aftermath ng ating bagyo, dahil nag-ikot po tayo. Makikita nyo po very still yung mga halaman. Walang gumagalaw. Sabi ko po, talagang ang galing 10 o'clock ng gabi. Marami na din ang malapad, guys. Ako'y natutuwa, marami na ang malapad. Ngayon ko din lang natitigan dahil nakasakto po ang ating yung araw, no? Ayan. Oh, may mga malalapad na. Ating mga isda, tingnan nyo. Ito po yung mga malalaki. Meron lang tayong inquiry sa lechon. At tayo nag-inquire sa lechon. Ito yung mga malapitan natin nakuha sa ating mga red tilapiyang malalaki na, plus ayungin. May lakas ng hangin
Ayan yung mga ayungin natin. Dami, no? Kapal. Makapal po ang ayungin talaga. Pero hindi pa rin nila kayang isubo. Tingnan yung mga loko nung inangat kong camera, oh. Parang takot din sila sa camera ba? Meron pa tayong pre-starter dyan eh. Para yung mga ayungin natin pero ito namang mga feeds naman na to, pagka lumambot naman po, makakain naman na nila yan. Yun nga lang, maghihintay pa silang lumambot ng kaunti. Mabababad ba? Hindi naman kasi kagad kinakain ng mga tilapia eh. Napaka ano ng tilapia natin, mahihinhin. Kaya yung ayungin naman makakakain. Tinatamad pa akong ilabas yung laki oh, grabe. Tataba. Oh. Kita nyo yan? Imagine nyo nakapagpalaki tayo ng red tilapia ang ganito ano. Pero wala pa po yan. Wala pa. Bawal pang mamingwit, sabi ko sa mga boys. Huwag muna. Laki eh. Ayan. Ang sarap panuorin. Ang lalaki ng isda dito. Ang lalaki yung isda na naan dito. Solid. Ang laki nun, no? Ayun, ang laki. Ayan. Sinusundan ko. Ayun, ang lapad. Uy. Ayun yung mga ayungin. Ang dami. Kanya yan. Alam ko lang, napapansin po ninyo. Ang dami din. Bukas mainit na naman ang panahon. May pasok na. Back to normal na naman ang buhay ni ka-farmer. Ayan, no? Napakasarap panoorin. Minsan po maghahagis lang ako ng pakain 30 minutes, more than 30 minutes. Naka lang ako dito, pinapanood ko lang kumakain yung mga isda. So nakikita mo kung gano'n na sila kalalaki. Tutuwa ka. Napagtapon na po tayo ng tubig. Tapos siguro naman yung gabi may ulan din naman pong mayroon din naman pumasok na tubig. Pero hindi nga ganoon karami. Kaya mukhang hindi po natin napuno talaga yung limit nung naandoon Pero papa-set up ko na din naman yung makina natin para at least makakapagpapasok na tayo. Kunyari, ang gagawin ko, magtatapon ka na ngayong araw, tapos kinabukasan saka na naman tayo magpapump. Tapos medyo umuulan-ulan pa naman, kaya nakakadagdag pa rin naman po yan. Hanggang January pa naman yan. Ang inaalala ko lang, baka mag-stop po ang paglaki ng mga tilapia gawa ng medyo marami po ang ayungin. Medyo siksikan talaga. Medyo nagkasiksikan sila. Kaya nga sabi ko, kaya tanong-tanong ako ng aerator, yung paddle wheel o kaya yung solar na parang fountain ba. Malaking tulong sa kanila yung kahit doon lang sa gitna natin ilagay. Ganda kasi talaga solar na kasi free energy.
Mabigat po pagka 1 horsepower makuha mo na paddle wheel. Mabigat yon, magastos yon. Sa mga nag-business ng Banamay, yung hipon, kayang-kaya kasi mahal po ang Banamay eh. Diba? Kaya-kaya nilang maglagay ng ganon. Kahit minsan 3 sa isang pond, 4. Pero di sa tilapia lang naman wag na. Bisyo-bisyo lang naman natin to. Pero bisyo na pwedeng mapagkakitaan, malay natin maisingit natin sa kainan, di ba? May mga gustong bumili, pwede rin. Marami ang hindi nakakaalam ng red tilapia. Kasi po, itong red tilapia, nung inintroduce dito sa Pilipinas, yun nga, hindi na-embrace ba? Kasi nga, alam nyo naman, ang market po ng tilapia is pangmasa talaga yan. Alam naman natin, yan po ang tinatawag nilang poor man's fish, diba? So nasanay po sila sa itim. Siyempre mas medyo mataas ang presyo. Yung mga factors na yon hindi po nag-click. At the same time, ang red tilapia po ay pinalalaki talaga yan ng almost a kilo and then fini-fillet. Hindi naman po uso dito sa Pilipinas ang ganong klaseng isda, di ba? Bihiras pang ano lang naman yun pang mga supermarket. Mostly kasi ang Pilipinas po, syempre fresh market pa rin naman po ang ang talagang palengke, ang pinakapalengke natin talaga yung kagaya ng mga binibilhan natin, di ba? Masinlok, talagang fresh talaga. Kaya hindi po to umubra. Pero masarap ito, ginagaranti ako sa inyo. At sa mga sa Amerika na hindi pa po nakakaalam ng red tilapia, baka hindi nyo po alam, red tilapia na yung nakakain po ninyo na naka-fillet. Dahil karamihan fini-fillet po nila yan. So ayun lang, additional knowledge. Karamihan na nagpa-farm nito is sa Thailand, Vietnam, China, syempre. US meron din. Red tilapia. Egypt, alam ko Egypt meron din. Kasi ano po to, Nile ano po, tsaka Mozambique. Tilapia, pinag-cross nila. Parang hybrid na ano. Lalaki Pero ano pa po yan mga farmer, hindi pa. Mag-4 months na sila. Medyo na-delay po yan sa paglaki, pero lumalaki pa rin naman. Kaya lang nga, yun nga, medyo mahina po ang kain, which is advantage din naman po para sa akin dahil mabigat ang pakain mga farmer. Kung kakain po yan ng todo, baka kalahating sako, isang pakainan natin, kulang pa. Kung ang kain nila yan, at least dito patakal-takal lang tayo. Yung isang sako, inaabot ng mga 4 to 5 days, pwede na. Yan, may black tilapia nahalo. Ayun, dalawa. Pero marami yan. May mga black tilapia parating pa na mga nakahalo. Lalaki na nila din. Naalala ko 3 months ago, ang liliit lang po nito. Napakain natin nasa mga 200 grams siguro mga yan. 250, mga ganyan. Mga malalaki na. Hindi umabot tayo sa 500 Ini-expect ko kasi yung kain nila yung parang mga patay gutom ba. Kung ganun ang kain, mabilis pong magpalaki. Pero dahil nga para lang alam niyo na, pinipitik-pitik lang nila, medyo babagal. Pero matataba yan, gawa ng natural food. Ang laki po nang naitutulong nito. Yan, mapapakinabangan natin yan summertime. Tapos magpapataas tayo ng tubig para naman ay malabanan natin ang fish kill. Yan po ang pinakamahirap. Iraraos natin yung Sabado yung summertime, yung transition po ng tag-ulan at tag-init, yung mga thunderstorm tuwing hapon. Yan po ang kalaban ng mga tilapia. Mainit tapos biglang uulan ng 1 oras lang, tapos init ulit. Nako po, nasa tubig lahat ng init nun.
Tapos babagsak po ang ang kanilang oxygen level. Kaya kailangan nun makapagpapasok ka ng tubig, agapan mo. Yung iba ginagawa, nagtatapon na po sila, and then bomba na, pagalawin. Sabi nga nila, pagalawin mo yung tubig. Yun po yun. Malaki oh. Wow. Ayan, kain tayo. Punta tayo sa kabila. Hindi natin makikita ayungin dahil di pa kami naglinis. Nagpahinga po kami kasi kagabi medyo puyat din. Nakikiramdam ka eh. Diba? So, hayaan na natin ang mga boys para may magagawa sila. Kahit doon, hindi ko alam, baka si Rambo di man makakatiis siya. Hindi ko nga kahit wag na at ilaan na natin yung isang araw sa lilinis. Ito nga oh, parang nalinis na oh. Tingnan nyo. Oh. Linis na nung kalsada natin eh. Parang masakit pa nga yung katawan ko. Nangalay din yung kamay ko sa kakatabas ng mga ano natin papaya. Pero thankful ako dahil nakasurvive po yung ating papaya. Kahit medyo alam nyo na, parang minorder natin. Medyo iyak sila talaga farmer kasi di ba? Ito, nandito hindi naman nila naamoy. Yung mga tilapia natin oh. Yan, dito. Tali, ano? Yun. Tali. Takas ng hangin. Madalaw-dalaw sila. Malakas ang hangin ngayon eh. Oh. Ano ba to? Habagat ba to? Habagat ano to eh? Habagat na hangin to. Galing po dito. Ayan oh. Habagat na hangin. Hangin, habagat. Nakakain yung ating mga tilapia na naandito, yung mga mas maliliit. Parang hindi nila feel pumunta doon. Kaya talaga dapat at least dalawa ang pinaghahagisan natin, dito at doon. Nahuli yun dito kaya medyo nahuli din sila. Mga ayungin dito, ayan, nahuli din. Hangin na. Ay, mainit. Pero kanina bumuhos ang malakas na ulan. Mga 3 minutes lang siguro. Tapos sabay hinto. Tapos hangin na naman. Tumutunog-tunog to na. At least nakapagpakain tayo ng ating mga isda. Yung tubig natin ay hindi po nasagad. Kumbaga hindi nag-overflow yung ating tubo. Dapat kasi mag-overflow yun eh. Sabi ko pa naman sa vlog kahapon, in-expect ko kasi in-assume ko na marami po ang ulan na dadalhin Kaya nga tayo nagpatapon ng tubig. Sabi ko bukas po kulay putik tong tubig natin dito. Mamumuti yan, halos di makita yung isda. Pero hindi nangyari. Ibig sabihin mahina po yung ulan. Hindi talaga tayo inulan ng malakas. Pero sa ibang lugar, grabe po yung flooding. Kita nyo naman, di ba? Grabe po yung ulan sa ibang lugar. Pero dito sa amin ay hindi naman. Tingnan nyo ang kaibahan ng size ng mga isda dito kumpara doon. Halos kalahati
Kaya yung mga nahuli natin doon nung nag-sampling, yung mga maliliit po yon, yung mga malalaki ay naandito. Actually si Dexter nga gigil na eh, gigigil na daw. Sabi ko wag muna kasi palaki-lakihin natin. Pag naumpisahan yan na bagay mahirap bingwitin, mahirap bingwitin. May isang tilapia, inangat nila yung ano, hindi man lang nakitang may isda o patay na. Kalat din ng ayungin talaga. Mailap lang talaga sila. Tingnan nyo, lumipat ako, alis na naman sila. Kahit sa camera medyo deform yung isang yun. May nakikita ako parang mga deform, yung medyo gano'n ng konti yung ulo. Pero hindi naman marami. Nakakain na rin naman halos siya. Tingnan natin yung tingnan natin yung tubo. May nakatumba nga yung tubo eh. Tiningnan ko naman doon sa laba, wala namang tumatapon. So ibig sabihin okay lang. Palagay ko pinalitan na ni Nel ng tubo na malakas pang hangin ngayon. Ano, hindi nakatumba yan ah. Kaya linagyan ni malalaman natin yan. Sila kasi ang naglagay nito. Malalaman natin kung anong style na linagay nila kasi nakatumba yan eh. Pero wala naman pong natatapon dito sa sa overflow natin. Ayan no. Sa mga hindi po nakakaalam kung nasaan si Chuchay, ayun, naandun yung dalawa, ating dalawang baka. Pinaalaga po natin kay Dodong kasi nga ang namumroblema po kami kung saan namin ilalagay. Ayoko naman pong ibenta, 'di ba? Kasi dalawa lang ang pupuntahan. Ibenta mo, gawin mo ng pera, or naawa ka, hindi naman namin maalagaan na. Kasi minsan magme-message po si Sana, yung asawa ni Puroy, yung dalawang baka na andito, nakakarating po doon, lalo na pagkasama time. Sabi ko, tapos ilang beses na rin po naming hinanap, di ba? Laging nawawala kung saan sumusuot, naghahanap po ng greens, di ba? Dahil doon sa likod wala na, tapos nakaalpas lang sila doon. So mas para sa amin, ako dinesisyonan ko na the best way na gawin is ipaalaga na lang po dito sa kabila kay Dodong. Tamang tama, may mga baka din po siyang inaalagaan na pinaalaga din po sa kanya ni Engineer Bailon, no? Sir Bailon. Ngayon tamang tama may lalaki, so sabi ko sa kanya, sige ka ako, ipaalaga ko yung dalawang baka. Pagka nanganak, tag-isa tayo, dalawa namang babae yan eh. Basta kung anong mauna, sa'yo yung una ka ako. So ayun, kaya naandito po sina Chuchay. Kasi lalo na pag tag-ulan mga farmer, grabe, hindi namin alam kung saan ilalagay sina Chuchay. Si Rambo, imbis na nagpapahinga na, alalahanin niya pa yung baka, diba? Para mawala na yung alalahanin, at the same time hindi mo naman binenta, ay iniwan ko na dito. Ayan po, tapos ang laki pa ng silungan nila. Tingnan mga poultry, ang lawak niyan, grabe. So ayan, yan po yung kwento ni na Chuchay. Naandyan lang po sila, hindi ko na masyadong siyempre hindi ko naman nabibisita at napakaraming aso dito. Pero one of these days baka mabisita natin, o this week, pagka meron na po tayong vermicast
vermiculture. Magbe-vermicast tayo, magbe-vermiculture tayo. At meron tayong vermiworm. Dito tayo kukuha ng cow manure. So ayan, yan po ang istorya. At grabe ang hangin. Grabe po ang hangin. Kanina ay humahampas yung mga ito mga dahon ng nyog ay humahampas lang po dito sa yero. Kala ko maano yung yero, pero ang tibay po ng ating hindi naman basta-basta yan matutungkap. So ayun po mga farmer, yan ang ating kwento kina Chuchay. Naglinis ako, ayan dumi grabe. Naglinis po ako ng ngayon lang ako sinipag. Sabi ko ay ayusin ko na nga. Ayan po medyo na organize na natin ng konti yung ating konting lababo. Ito ibibigay ko na kay Kongkong yung mga vitamins na actually hindi ko na ginagamit din dahil ang ginagamit ko is ito, Atobi. Tapos ito Ebios. Bine-blender ko. Ito Miller pala. Ayan, mini Miller natin. Tapos ayan, may katol tayo pagka may mga bagong sisiw. Kailangan yan dahil yung kagat ng lamok. Tapos ngayon, yung mga gamot, hindi ko na nagagamit gaano. Ayan, mga multivitamins nila. At instead of fish oil, dahil alam ko maraming peke din mga farmer, lalong-lalo na kung sa kalapati lang naman. Malay ba natin kung may halo na din lang naman yun. Ang ginagamit ko, virgin coconut oil. So, yung virgin coconut oil, ihahalo natin sa feeds, sa kanilang feeds. Tapos, minsan, Ebios ang ginagamit ko, or Be Pure, ito, or Atobi. Ilalagay ko lang, tapos hahaluin ko na po. Kasi ito yung ating pangmalakasang ginagawa na talagang masasabi ko po na effective mga farmer. Kasi, kahit sa tao pwede to imagine niyo blender mo yung bawang sa coconut vinegar, blender mo yung maraming bawang, oregano, malunggay at dahon ng malunggay, oregano, bawang at luyang dilaw. Imagine, tapos may paminta kasi ang luyang dilaw mas ma-magnify mo yung kanyang ang tawag dito yung ability, no? May yung note, yung ano niya, yung mga yung benepisyo mo matawag doon. So ayun, mabamagnify mo through paminta. So kaya nagbe-blender din po ako ng paminta. So ito, naandito na po yung calcium na din dahil nasa malunggay. Ang lakas po ng mataas ang calcium ng malunggay. At the same time, meron kang oregano, may bawang. Yung bawang naman, ang gamit naman nun is sa mga bulate, di ba? Yung mga parasites. Ayan, lakas na naman ng hangin. Parasites, nako-control din yung parasites ng ibon. Tapos yung coccidiosis na tinatawag na yung sakit din po sa intestines ng mga ibon natin, ang gamit naman ng luyang dilaw. So magaling. So ayan po, pinag-combine ko, pinag-aralan din natin kasi yung iba oregano lang, bawang, ganon. So ako pinagsama-sama ko na yung luyang dilaw, tapos linagyan pa natin ng malunggay for added vitamins naman yun. So ayun po, ito po hinahalo ko sa kanilang tubig. Actually uminom ako nito nung masama ang pakiramdam ko. Malinis naman po yan, malinis yung blender, malinis yung mga bawang, so malinis naman yan. Sukang tuba pa, malinis din. So yun yung mga ginagamit natin. Ngayon lininis ko. Nakapaglinis-linis tayo ng konti. So yun lang, share ko lang. Tayo naman ay magtatapos na mga farmer. Tayo ay okay na. Ayan, may hindi pa pumapasok na ibon. Ayun yung hindi sa atin, yung sinasabi kong may ligaw. Si Kongkong kasi kukunin daw yung mga yan. Pero mga pangmalakasan din po yung mga ibon na yan. Mga pangkarera din ng mga naligaw ba na hindi na nakauwi. O mahinang nila lang, sabi nga nila. Hindi ko alam, marami na pala sa loob. So yan, marami pong salamat at magandang buhay. Yan na naman.
Grabe po ano, mas malakas po ang hangin ngayon compare kagabi. Grabe kagabi para pong alam nyo yung hindi gumagalaw yung mga anong yan. Wala yan, hindi nyo maririnig. Walang ganyan kagabi. Signal number 4. Walang ganyan kagabi. So ayan, hanggang dito na lang. At ayan, nakita nyo rin yung ating mga tilapia. So okay naman po sila. Nare-report ko, hindi natin napuno yung pan dahil hindi po hindi po talaga malakas yung ulan. Ayan, maraming salamat at magandang buhay.